Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Bahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulok ang ginakabig paglao sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon, kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa You Connect. Youth Connect. Isa ka oras na programa sa sininga estasyon Radyo Pilipinas Iloilo. You Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Sidargao probinsya sang Iloilo kag kutob sa banabutan sang amon pagserbisyo. Di kabahan nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katahuran. Maayong hapon, good afternoon sa inyong atanan. Mga biyan, welcome sa isa naman edisyon sang pagparagad sang programa Youth Connect. You Connect. Adlaw kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday. Today is July 11, 2025. Hindi na mabiyan ang ikaduha sa apatanan ka Biyernes karon nga bulan sang Hulyo tuig 2025. Sa kinahanglan mga ikaupod ninyo, tub-tub ala 1:55 sa mga hapon sa pagdulong isang paribago naman nga sigstorya sang isa ka pamutanon sa aton nga rehiyon. Ako ang inyong alagad, katropa niyo sa kahanginan, JP Harbas. Sa aton nga pagpalagad subong nga hapon, aton nga kilalahon kag pamatian ang astig storya sang isa ka dalaga gikan sa banwa sang San Jose de Rovista sa probinsya sa Antique na sa pihak nga nadulaan sang pananawon. Sang tuig 2018 siya ang nangin visually impaired. Apang sa gihapon naghimakas kag nabuhian siyang paglaom na malabot ang mas masanag nga buwasdam. Sining karon lang siya ang gidinghadan nga isa sa mga passer sa March 2025 Career Service Examination Pen and Paper Test. Isa ka eksaminasyon nga ginahandom nga mapasaran sang linibo ka mga Pilipino nga luyag magtrabaho bilang kawani ng gobyerno. Ibalo naton sining lamang madugay
ang istorya ni katropang Angelica Masmela. Ano bala ang iya sining nga inagyan? Paano niya nalampuwasan ang pagbag-o sa iya nga kabuhi? Kag sino kag ano ang iya inspirasyon sa pagpadayon? Hinaampila sa aton nga pagatukibon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, abay araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, abay araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na?
pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, sa 1:15 na sa hapon, siga po nagpamatika mo sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. You connect. Sabi nila tayo ay bida-bida, puro kuda, wala namang ginagawa. Sabi nila tayo ay puro social media, walang bukang bibig kundi ang magkajowa. Pero ito'y ibang-iba, sa tunay na laman ng ating puso't diwa. Di lang nila dumating, lang nila nakita, tayo'y gumadalaw, tayo'y gumagawa. Abiyan sa nasilinggo na kayo na mga ikaw po natin sa atong sining pagpakalagad subong nga hapon ang isa ka visually impaired nga dalaga nga sa piyak sa nga madulom nga pananawon siya ang nagtiyuha ka naghimakas kag nabuhian sang paglaom. It is our honor nga makaupod sa aton sining pagpangalagad subong iya nga hapon si katropang Angelica Masmela sa banwa sang San Jose de Buenavista sa probinsya sang Antique nga sang sining karon lang madinalagon nga nakapasar sa March 2025 Career Service Examination Pen and Paper Test. Katropang Angelica, maayong hapon. Hello, good afternoon man mga katropa. Happy listening. And by the way, my name is Angelica Masmela from San Jose de Buenavista. Thank you for the invitation, sir. This is an opportunity to share my story. Ayun. Ginapasalamatan ginamon nga makaupod ka subong iya nga hapon and for allowing us to have a conversation with you. Katropang Angelica, for those nga first time mabatyan ang imo sini nga pangalan, sino bala si Katropang Angelica Masmela sa mga wala pagid nakakilala sa iya? Okay, by the way, my name is Angelica Masmela again. I am a student sa University of Antique, taking Bachelor of Science in Entrepreneurship. Hindi po ako inborn, so acquired yung aking disability, visually impaired, so now totally blind. Also, I am the second for the 5 siblings. Ang papa ko is blind din, so yung mama ko naman yung nag-guide sa amin. Despite the disability here, chasing my dreams, also opportunity din na ginagrab to learn more and grow, na hindi hinahayaan na yung disability will hinder my mga yung mga kagustuhan ko sa buhay. So, also, I am a beneficiary, which is nagagamit ko na or nai-apply ko somehow yung aking mga natutunan sa civil service or yung to serve the community or the public. Ayun. It's So, good. yun. It's good to know, Katropang Angelica, that despite your situation, nananatili kang positibo sa pagharap ng mga hamon ng buhay. Katropang Angelica, recently you were included in the list of passers sa CSAPPT or the Career Service Examination Pen and Paper Test. How it feels nga nagmadinalagon ikaw sa exam nga ginahandom mapasaran sa madamo nga Pilipino?
grabe gid nga kalipay ang akan nga nabatsagan kang naman-an ko nga nakapasa ako kay ang expectation wala eh. Kay manan ko sa sarili ko for experience una and also gapati gid ako nga kung para kanimo itugro kid despite nga may kabadlayan pero kalipay nga nga may eligible rin ako and may something to show especially sa akin parents kumbaga daw trophy para kananda nga kung kaya ko ipakita ko man niya kaya ikayanin man kang iba. Your victory will surely be an inspiration sa madamo nga mga kapamatanon kag sa mga kasubong mo nga may mga kasablagan apang sa gihapon nagapadayon. Katropang Angelica, you mentioned earlier that despite the kabudlayan, ano kabudlay ang exam para kay Katropang Angelica Masmela? To be honest, badlay siya kay mostly math yung nagwa sa exam. So, bilang sa visually impaired, badlay kit kaya hindi man ako solve. Ang ginagamit ko lang mental math. Very challenging kay syempre hindi man gid very enough ang akin nga memory man ko sa sarili ko ra and then every time na ma-stress ako nag-affect siya sa akin mata and then sa ulo ko so, which is nagahinder man siya kung paano ako mag-answer ka mga exams ko but ang mahambal ko lang sa ibang nga matik even math pa kung manan mong imo nga limitations learn from it and then make your weakness nga maging strength mo. Do some action nga ma-surpass mo to by those action nga magamit mo or kumbaga mahimo ka gid ka paagi kung paano mo mabalikan ka galingan mo biskan maan mo nga nabadlayan ka sa mo karong part dapat dito ka gid mag-focus mura nga mahambal ko biskan badlay ang math kaya magyapon kay maan ko dyan gid ang wisdom nga halin kay God nga mura nga kay ginapangkabot ginpangyaptan kang pag-take ko kang exam and during the process. Grabe no, I can't imagine solving a problem nga wala ga-solve typically gasulat no. And for those nga naga-wonder Katropang Angelica, paano mo ginkuha ang examination? Is this the typical nga examination or may naga-assist sa imo nga sometimes nagakuha sa exam? Yes, gusto ko man i-share nga ako bilang visually impaired ang Civil Service Commission nagtugukit kang ma-assist ka nakin proctor ko which is gina-oral ako thankful man ako kay ang reasonable accommodation na gitugro ka nakin is very commendable kay maan ko sa kagalingan ko may mga natubangan ako nga mag-board exam badlay pero pag take ko kang civil service maan ko gid nga grabe gid ang pag-embrace ka nakin kang staff ng civil service that time. Ayun. But ang imong nga questions nga ginasabtan nga Katropang Angelica is the same set of questions kay ginhatag man sa tanan or may special set of exam para sa inyo? Actually, wala ako idea kung ano ang nakaiba, kung may illustrations or wala. Ang ako nabi, more on, wala siya mga Venn diagram, wala siya illustrations, kay budlay man siya explain. Kung sa iban, like para kanapin nga visually impaired, mostly, kumbaga ang problems are sets of words and numbers lang. And also, gina-shade lang siya ka-proctor ko, siya man kabasa, and what I do is to listen and to answer kung ano yung, ang feel ko nga, ang sakto nga sabat. Katropang Angelica, earlier you've shared with us no, nga you were not born blind. Ang iniiyang balatian ang na-acquire mo lang as you grow older. And if you don't mind me asking Katropang Angelica, can you share with us paano bala nadula ang panulukan ni Katropang Angelica? Okay, good sir. Sa akin nga case, I was diagnosed with uveitis last 2015. And then gradually, nadura ang akin nga sight. 2018, na totally blind ako. And recent diagnosis is uveitic glaucoma, which is hindi na siya ma-operate. Kumbaga, wala na chance na mabalik ang akin sight. So, gin-embrace ko na lang akin nga disability, yung impairment ko, which is acceptance is the key kid para makamove forward ka and ma-achieve mo ang imo goal despite nga nadura imo sight. But still, kung may gina-aim ka and you have the determination, kaya gid. And if you don't mind me asking again, Katropang Angelica, na-mention mo man kaina that your father is also blind. Ang inyo ba lang nga case, parehos ini Katropang Angelica?
To be honest, ang sa case ni Papa ko is wala man gid siya scientific diagnosis. Pero I think hindi kami same. Kay iba man ang case at that time, ang mga symptoms na. May gahambal nga ang base daw hereditary, but according sa akin nga opsa, hindi man siya hereditary gid kay ang based sa laboratory results ko. Kumbaga daw nag-affect sa akin nga sight, nga eyes. Ang imong mga symptoms nag-start siya, how early ini nabatsagan ni katropang Angelica? Ang symptoms na batsagan ko a week before my 18th birthday. And then gradually, that time hindi ko pa siya na-notice, so ginapabayaan ko pa. But after 2 or 3 weeks, amo pa lang ito pag-check up. And then, rako man yung mga gina-diagnose ka na, like hambal nanda, may mga tawag ka siya, may something sa akin nga lashes, which is eyelashes, which is hindi man gid siya hambal nga daw sakto, kay based sa iba ko pa nga mga opta, hindi man gid dito, kumbaga sa silid ang akin nga ang diferensya sa optic nerve ko gid. And may your experience could serve as an opener man sa iban nga basi may posible man nga sitwasyon kaangay nimo. May we know ano ang mga simptoma or nabatsagan ni katropang Angelica prior to the diagnosis, katropa? Ang nabatsagan ko is nagsakit ulo ko. And then, grabe nga, sunod-sunod di bala ang sakit ka ulo. At that time, ka-work ako. So, grabe ang stress. Also, kapula nga kanya nerves sa mata. Then, gradually man, namahambal ko nga, hindi rin ako ka-blur rin siya. Hindi rin ko basa, nagkaroon ka colorblind, and also ang mga letters hindi ko rin mabasa, which is dati mabasa ko pa. So far amura ang akan nabatsyagan sa akin nga lawas. I see. Sa kadasig lang katropang Angelica, you were diagnosed 2015 and after 3 years totally blind ka na gid. Yes po. That's why ang gusto ko man i-emphasize nga sa mga kapamati, you have to take care of your eyes. Kung gamay lang man yung mga irritation, hindi gid pagpabayaan kay dyan gid rakis amalid mo sa gamay na mga nabatsagan mo, kailangan i-address mo siya para so far at least kahit paano maagapan agad kag hindi ma-cause kang blindness. May we know how hard it was for katropang Angelica? Kaya naanad ka katropang Angelica, no? From the day you were born until year 2015, makakita ka ano kabudlay ang imo sining adjustment sang gina amat-amat na dula ang imo sining pananaw? Sa tuod like it kay ang transition from sighted to bigla na dura. Kay I'm used to serve, kumbaga nag-aalala yung ko dati kay lola kag sa tita ko. So gusto ko kumbaga daw feel ko rin na I want to serve. And then after that, nadura or na-sight. So, medyo budlay rin maghulag. And then, mas gina-priority yun lang mag-stay na lang sa balay, which is hindi ko accept nga mas-stay lang ko sa balay without doing nothing lang. Kay feel ko daw burden ako. Budlay siya to the point nga nakaisip mo na ko, syempre, what's the use of my life kung wala na ko sight? Ang mga naisip ko that time. Devastating siya. But then, after that, syempre nag-try ako mag-end kang life, pero those nga mga namanaan ko nga ginatry gintry ko sa self ko, pero hindi ko kaya, kaya may hadlok man ako kay God nga, ito ko ano ka life, why am I going to waste it, diba? So, one time, because of my prayers man, and then, connection ka na, kaya nakang-blind ako, kumbaga nag-pass ka kang connection spiritually, mas na-realize ko nga, sight lang natura, but then, I'm still able to do something inside the house or kumbaga maging independent man nga maasikaso ka myself. So, it's worth it then. One thing also nga nakapa-realize sa akin is may kapatchmate ako nga that time na-lose ang nga life because of the accident. So, ang mutuang nakapapukaw ka na kanya kung may mga tao nga gusto pa mabuhi but they don't have the chance din kay syempre that's the end trend kumbaga na they died. So, sa akin yung part, I only lose my sight. But I'm still able to cope pa. Manan ko sa sarili ko nga kaya ko kay naharap ko gani ang mga challenge ko dati nga sighted pa ko. Why not now? So, amura sir. Ayun.
Thank you for reminding us nga despite no nga may ginaatubang kita nga problema, that's part of our life no kaga it doesn't end there no, may mga ikasarang pagkita sa gihapon nga magpadayon kaga sa gihapon no buhi ang paglaom para nga magpangibabao o kuna malapot naton ang mas masanag nga palabuton para sa aton tanan. Katro pa nga, Angel, can you share with us? Pilang edad mo? You were 18, pero na-diagnose ka, I mean, nadulaan ka sang pananawon, pila ang edad? Are you still studying that time, katropang Angel? Kaya totally nagid ako. I am 21 years old. And that time, wala pa ako ga-study. Which is, amo pa taong pag-start kung sa diin, nag-aim ako to go back to school. Kaya that time, di ba, medyo pandemic pa nga year na time and then modular pa. Which is, gusto ko gid mag-eskwela. Ay, syempre, na-motivate or na-encourage mo na ako sa mga like mga program na naka-uplift, like related sa psychology, which is, kailangan mo bulikan ng self mo. You don't have to ask for someone nga i-help ka. And then kung di sana magbulig, stop rin. No. Kumbaga sa akin nga part, I have to help myself kay kung hindi ko gusto maging burden, dapat maghimo ka action nga hindi tumatabo. So that time, ako pa to pag hambal ko sa sarili ko, gusto ko mag-enroll. I make way kit nga maka-enroll ako despite nga bis nga ginhambal ko family ko that time. Kaya syempre, hindi pa man sanda aware kit ka mga assistive devices or kung paano mag-go pang blind. But nag-meet ako way para maka-enroll, which is successful man. Kay naka-enroll ako that time, grade 11. We appreciate people who have care, no? O kung na nag-care para sa aton. Pero deep inside, kung kaisa sa sobrang care, do kaluoy man kita sa aton, siningang kulingan. And I guess, amo na ang na-feel mo nga you don't want nga kaluuyan lang sa iba. Na gusto mo nga ipakita nga you are still capable of doing things nga abi nila hindi mo kaya, katropang Angel. Ayan, sir. Sorry. Magaling sila sa pangano kasi ang kaluoy. Sorry, wait lang. Like, sir, ang kaluoy, ang mugid ang gusto ko nga ma-change na at sa iban nga tao. Like, for example, may ma-meet kami. Like, kaluoy man siya kay hindi kasayang, kay kanugon, hindi ka na makita rin. But no, I want the people to see na hindi kami for pity, that we need their support. Kumbaga, ang anda nga support, kung sa diin man way, hindi man siya financial, kung physical man na, or kung anong kaya nanda nga ibulig ka naman to be able nga makaya naman ang mga problems, why not do it? Kasi kahit hindi na siya pity, kumbaga, more on support na lang sana. Ang mga rakon na ginano. So ayun na sa atong sining mga kulturan, we appreciate it no kung nagapalampot kita sa aton sining nga pagkabalaka, but it could be better kung ang aton nga pagkabalaka dugangan naton sang pagsuporta kung nga feeling nimo nabudlayan siya, ipakita naton ang pagbulig sa iya. O for example, sa katabok sa karsada, sa pagsakay sa mga salakyan, no, kabay amo na ang ipalapot naton no sa aton sining nga mga kauturan nga visually impaired kag iban pang kauturan nga may kasablagan. Katropang Angel, may we know kung ano ang imo sining inspirasyon or what pushed you nga magkuha sa civil service examination? Ang inspiration ko first, kid, is gusto ko mag-serve. And I want to share also, kay kung mag-agwa ako or kung may mamita ko ng ibang tao, they thought I'm already working, I'm already professional, and also they see me as like a teacher or something that they look forward. Kumbaga ito ginalook up nanda. But sa akin myself is I have self-doubt na hindi ko makonsider na professional ako kung wala ako something to show na I am eligible, I am a graduate or something na proof. Kasi kay natin nga, di ba, skills is there, but there are requirements na needed when you want to do something. So, ang murang sir pa nga nag-encourage ka na to take the exam para mahambag ko sarili ko, yes, I am certified professional, which is kumbaga, it is also a reason na ma-inspire man ng iba nga despite the disability, hindi magiging lang tawan ang imo nga
kasablagan or limitation, but look onto kung ano ang kaya mo nga ipakita so that ang imo nga society ma-change man na perspective. And also gusto ko man balikan na kanya parents nga kung may work na, di ba, ibagit na kung you are able to sustain a financial stability. Kaya nakadugang siya, kang confidence and self-esteem if you can support yourself. Grabe ang effect niya. And also, siyempre, ang mga kaimo kong mga persons with disability, which is na-move ako, nga kung ako nabatsagan ko nga budlay ang sangka sitwasyon ko nga tibay nga support system. So, dapat i-apply ko man sa iba, which is nakita ko ang sitwasyon sa anda. So, mo gidang nag-ano ka na push. And the reason siguro kung padayon ka nga blessed despite what happened na katropang Angelica is that you are also a blessing. Hindi lang sa imo nga pamilya, kundi sa iban pa nga mga tao, especially sa mga kauturan naton nga may kasubong nga sitwasyon sa imo. Katropang Angel, now that you are ineligible, no? May isa ka na ginpasar nga eligibility. Ano ang plano karon ni katropang Angelica Masmena? Siyempre, naging sa plano ko is to apply sa public, sa government. Kay through that, mas grabe ang chance to express pala ang amon nga needs or like grabe ang sa resources pa lang. Kay katsa, as a volunteer, ang resources kitang badlay pangitaan. So, even na yung mga personal, ano magid mo share, kay you feel them. So now, plan ko is to apply sa LGU if it is open. Kay makita ko mong ang kumbaga ang isang kabagay na, for example, I am in there and then show nga I am still able to do the task. Hindi lang po niya ay blind siya. Amo lang dyan ipaubra ka na. No. We have to encourage yung mga persons with disability nga they have their capabilities na maipakita. Not for the exemption, not for something kung ano lang sa tingin nila kaya, but they have to train the PWD man nga hindi lang paglantawan sa anda nga limitations, but try to hone them. Kay mas grabe parang anda nga ma-i-provide or ma-i-contribute sa workplace if ever nga ginbuligan sila nga maging empower and maging confident sa self. So, ang bidang way para kanakan nga kung once nga employed na, mas easy. Kaina na-mention naman katropang Angel now that you are an incoming third-year entrepreneurship student at University of Antique, and for pila ka beses no naging isa man ikaw ka special beneficiary sa the special program for the employment of students sang LGU San Jose de Veravis Antique. Sa mga kauturan naton nga luyag i-imagine paano bala mag-eskwela kag magtrabaho si katropang Angel despite your situation. Can you share with us ano ang imo sining nga ginaobra katropang Angel? Okay, thank you, sir. Bilang estudyante, ang gagamit kami screen reader. Ako, personally, screen reader user ako. May iba gamit ka Braille. But for me, ginagamit ko for taking notes na. And kapag sa eskwelahan ako, ang ginaobra ko is pamati ako sa instructor. And then, wala ako actually ga-take note. Gina-memorize ko siya kung ano ang discussion. Kay natural, may ano man kami, may learning materials man na gina-provide. So, before and after, you have to read your materials. Also, ang paggamit kang screen reader is very useful sa amon nga part, which is mura sa cellphone using talkback, and sa laptop or sa computer we are using NVDA or non-visual desktop access. Kung sa diin ginabasa or gina-convert ang text into speech so that we were able to read our documents unless lamang kung inaccessible, kung hindi accessible ang amon nga learning material, so medyo hassle. And in terms man kung mag-exam, gina-oral, may dyan nga oral, depende man sa instructor. May dyan man nga through Google Forms, nga kung diin ma-access ko man siya. And also, kay kamaan man ako magsulat, ang gina-obra ko, gina-fold ko ang papel, like para daw ma-consider siya as lining, na makambal ko dyan ako masulat. So, ako gina-obra ko, I'm using pen and paper, as long as hindi siya essay nga lawid, carry ko siya himuon, ginasulat ko lang ang akin nga sabat. And kung mas lawid man, gina-printed ko siya, through printed kaya murang masambal ko ma-access ko ang akin nga
studies or makapasa ako output ko using that. Basta essential lang ako sa instructor ko kung okay man ba lang nga gamit ako printed materials or i-print ko na lang akong output. And in terms naman sa working, gagamit man ako device which is ang laptop gid ang gina-use ko nga amura ang akin na tool nga makaya ko imo ng task like encoding, researching, kung mag-communicate man sa mga kapwa PWDs or something nga ginakainanglan nga ipaubra ka nakan kang office, and also sa mga outputs or mga requirements naman. So amura ka niya ginagamit so far. Katropang Angel, no, for sure madamo sa aton sini nga mga blind listeners at the same time, no, mga ginikanan nga may mga visually impaired nga kabataan nga may handog nga makatapos sa pag-eskwela. For those who are not familiar sa screen reader nga ini, because ang braille lang ang permi nato nagakabatian, no? But ang screen reader nga ini katropang Angel, ano ni siya man? In what form ini siya? Kag ini bala accessible o kung barato lang para for those na gusto mag-eskwela but limitado man lang ang resources? Very fortunate kay hindi siya ginabaydan. Ang NVDA is a software nga gina-install or pwede man portable siya. Wala siya, bayad free siya, and then also ang talkback may genre na sa kada phone na naka-built-in. Only kinanglan mo lang siya i-turn on. Makita niyo sa settings, accessibility settings, which is ang talkback, i-turn on niyo. And then with that, you're able to, kung hindi ka makita, mamanan mo kung anong nasa screen kaya ginahambal niya man. Kung ano, example, sa may YouTube, Messenger, Facebook. So, may mga certain gestures lang siya nga ginagamit para ma-access mo or ma-activate mo. And in terms man sa may laptop na ginagamit naman, it's a usual laptop lang. Usual lang siya nga device. Inabatangan lang siya software which is para maging accessible or para mag-navigate naman siya freely without the assistance of sighted people. So, with that, may dyan man nga may bayad, pero we are using NVDA. Ang tawag sa may bayad is ang JAWS, yung tawag nanda. So, for us, usually, gid ang mga blind nagagamit NVDA kay free lang siya. I see. So, kayang-kaya gid, no? Basta suportado o kung may ara sang available nga resources, no? Pangbakal sang sining nga mga gadget, kay ang accessibility maybe access mangali or maybe purchase mangali for free sa siniiyang nga teknolohiya sa karon. Kadrubang Angel, kaina na mention mo man nga you are part of an organization nga nagabulig sa iban pa nga mga tao, especially for those with disability. Can you share with us ang inspiration mo nga magabulig sa iban, kaga magangin tingog sang mga nagakinahanglan? Yes, I am a part of ACMA or Asosasyon ng May Kapansanan sa Municipalidad ng San Jose de Buena Vista, Antique, which is under siya ng LGU San Jose or PIDAW San Jose. Lead by Ma'am Ami Daba, yung ang amon PIDAW head. And ang president naman si Ma'am Berlinda Polo. Ang current naman yung president, which is Sanda ang nag-lead ka naman to take something like, example, may mga projects and programs nga kinanglan i-deliver sa mga member naman sa barangay. Kami ang ginapagi ka namin through meetings, and which is kung may mga programs inatugaan kang slot, kumbaga ang mga persons with disability, kay may mga programs ang mga government kung kaisa nga gina-offer, may dyan nga may slots for PWD, may dyan nga wara. So if ever nga wala, gina-push kita kang bidaw nga tiguan kang chance nga mabilo or kumbaga kami mismo maging maka-avail kang karang program, kasi hindi kami dapat i-neglect because we have something to contribute man. And also to push through is kaya nakita ko ang mga persons with disability with different cases nga hindi pa mukara ka enough hindi pa confident or hindi pa empowered because of their limitations. So I want to share man ang akong experience nga I've been through it man, kung bakit dyan naman ako nag-agi. So we all need to do is kailangan natin ma-expose ang ating self to socialize, also to train ourselves nga kung may mga activities we have to participate,
Because the more we are active sa organization, the more nga mahon ang atin nga kumbaga ang atin nga self, ang atin nga skills and ang observation natin through that community, ma-feel mo nga you belong if you are going to participate. Ayun. Isa gid sa mga pamatuod sa sining nga mga programa sa gobyerno nga nagahatag og talupangod sa kinahanglanon sa mga kauturan naton with disability ang Youth Entrepreneurship Program sa Department of Trade and Industry nga may as much as possible gina-encourage gid kay ginahatagan slots ang mga persons with disability. Katropang Angelica, na-mention mo man kaina that you don't want to feel neglected. Gusto sa inyo sining organisasyon nga hatagan kamo sa equal opportunity to be treated like any other sighted or able person nga wala sang di dapat sang or kaluuyan lang kay kinahanglan nga suportaran. Speaking of that, ano ang kaimportansya ang ma-feel nyo that you are included and that someone is supporting you? With that, tama gid ka importante. Kay syempre kung if you feel belong and then wala ka gina-hinder agad-agad nga pag enter mo pa lang, ma-feel mo ang confident ka, empowered ka, kay gina-respeto nga i-move lang nga ikaw mismo nga tao kung kumbaga may limitations ka but they do respect nga may capabilities ka, may abilities ka na ma-share man kananda. So kung inclusive or they do accept us, syempre daw kagaan lang sa pamatsyag pas ka nakin sa first process ko with that civil service. Sa umpisa pa lang, batsyagan ko rin nga gin-embrace ako, gin-atipan ako, gin-cater ako nga needs without judging me nga, hindi siya kita, paano na dyan mabulang exam. Wala ko na feel ang mukha nga nga pag-accommodate. Kumbaga, grabe ang accommodation. So, para kanakan, mag-an, kay kami nga may disability, doble ang effort na ginaubra namin. Kaya for example, kung mag-ubra kami ka mga buruatan, mga task kung sa sighted people, it's easy kay syempre makita sanda. But for us, kinanglan naman magdoble effort. Hindi kami kakita, so we have to analyze it. Kinanglan naman i-inchendihan, observe kid, and then to listen. So, kumbaga daw, kailangan times 2 gidangaman nga ubrahan. So, kung ginapabudlayan pa kami, di ba daw dagdag lang siya kabugat sa amon na ginatupang rin. Nabudlayan na gani kami sa hindi accessible nga mga tawag ka siya, mga resources karaan. So, why not how nga itugro na lang abi nga with open hand, nga with assistance nga kinanglan man namon. So, daw ka mag-anang and ka-empowering siya if especially sa government services, kung very open sila to cater us without any judgment, without any complaint, or kumbaga sasakto lang man nga kaya na kami accommodate, or they try to ask us kung anong need namin kaysa sa i-judge dahil nga wala pa sila what idea kung anong gina-agent ng PWD. So better nga grabe gid dapat ang kumbaga ang one thing at could be inclusive, it must be starting sa sa nagatugro kang services. Kaya syempre, maparapin ng PWD for that services. If they feel nga hindi siya hassle, hindi siya badlay, kaya syempre, dugang pag-idra ka pag-at sandang obrahin kung raka pa sandati pasikot-sikot ka obrahin, pabadlayan pag-id. Diba? Kung kumbaga ang sighted people, mabadlayan gani nga easy lang. How much more kami nga kinanglan naman doubling effort and assistance kid need. Ayun. Katropang Angel, speaking of services, speaking of government support, subong lang bulan, we have witnessed the transition kag pagpungko sa mga opisyal sa ila sini nga mga bag-o nga mga katungdanan, bag-o nga termino. May we know, Katropang Angel, someone from the PWD sector, kaya nangin tiglawas sang inyo sini nga sektor. Ano pa ang feeling mo, mga need nga hatagan igtalupangod sang atong nga gobyerno para masigurado naton nga wala gid sang may malimtan o kung wala sang may mabilin nga PWD? Personally speaking, ang sa akin nga ang nakita ko gusto ko ipaabot sa mga government officials nga kung pwede ang ituunan kapansin ang mga accessible ay kumbaga ang assistive devices kaya kami nga persons with disability able man nga mahimo ang mantas like independently if we are using assistive tools. Like example,
how are we going to navigate through among social media or through communication man nga, using our devices sa phone, sa laptop. Kung wala kami device mismo, natin mahal ang mga patas karang resources, which is there are some nga mga PWDs ang salat gid kumbaga hindi sila fortunate financially. So hoping through training, through resources nga i-provide, not just ayuda kay okay man ang ayuda kay makabulig, pero how long kay parang daw gina-train mo lang ang tao, like you're giving just a fish or not teaching them how to fish. So paano kung hindi na enough ang fund? Per me lang kami hambal din nga wala di budget, diba? So better nga may dyan nga foundation, like example may training, not just only training after the training. So sa diin maadto ang PWD, kailangan connect kay kung isa lang paano siya mag-progress. So better nga example after training may provide the resources, after the resources may employment, which is hindi lang natin hambal nga may employment kay ay may ibang establishment na in fairness man may dyan man gid nga okay sa PWDs, may dyan man nga ina-underestimate, like because of the disability, because of the limitation, ginaisip lang tayo mabadlayan lang kita kadya paano ba siya para natin i-assist, but they don't know yet kung paano ba maghulag ang sa PWD, diba? So why not train them, hone them, provide their assistive devices, not just ayuda lang kay hindi man na permanent ang ayuda eh. So better nga sa services pa lang ipakita rin natin nga wala kita naga-choose or wala kita hindi kita bias sa mga PWD. Kumbaga pag ginambal nga inclusive, not just a word, kumbaga i-provide kumbaga i-put into action natin in terms sa services, hindi lang sa services actually, biskan sa education. Kaya just sa provinces, hindi man tanan mahambal natin, no? Kumbaga, maka-access ang tanan ng PWD, especially sa mga blind. Kaya, syempre, they need, kailangan may transportation, and everything na need nanda, mga devices, mga needs nanda sa school. That's why yung iba, hindi man din kaparapit sa mga agencies, kay lack yan isanda sa financial. So, why not trace them? Kumbaga, mag-build kang some project or establishment kung sa diin maagto ang mga PWD nga to be trained para at least kahit paano set of skills pa lang may offer sanda sa community where they can live their life nga kahit paano, di ba, may income sila or kahit sarili nila magbalikan nila. Ayun. So long-term solution, continuity, and sustainability. Dapat hindi lang maguntat sa ayuda. Dapat may ara sang training, edukasyon, and education and training must push through towards employment. Kagkabay, no, initanan nga mga pangabay sa inyo sini nga sektor ang mapamatian gid kag mabasahan sa aton sini nga mga opisyal sa gobyerno. 5 minutes left sa aton sini nga pagpangalagad katropang Angel. I still have 3 questions sa imo. Una, ano ang imo nga message sa imo mga katropa nga currently yara sa sitwasyon nga kasubong nimo, may kasablagan pero madamo pa sang handog? Parehas ka nga kanya ginambal, like ang imo disability, it's not the end of your life. It's just a chapter nga kailangan mo i-build or kailangan mo i-write kung paano mo gusto ang magiging future mo. If you have dreams, write it on. Kay ikaw ang nag-drive kang imo nga self. Hindi mo pag-iasa sa iba, but start within yourself. Kay kung hindi mo pag-umpisahan, or ati maisulat ikaw sa second chapter, third chapter sa matapos mong imo nga book. So that's it. Ayun. Katropang Angel, ano naman ang imong mga tips sa kasubong mo nga may visual impairment and for those other disability, apang luyag ma-age o kung mangin madinalagon, not just sa civil service examination, but also sa iban pa nga mga licensure examination? Sa mga kayo mga persons with disability, like mga blind, first of all, kailangan mo i-assess ang imo self. Know your limitations. I mean, know your weaknesses and strengths. Kaya kung kisa kung aware ka na sa weaknesses mo, rito ikaw matutok to paano mo siya ihimuon as strength para makakope ka. Next is using the devices or explore ang mga assistive tools na pwede mo magamit na kung hindi man accessible lang sa kabagay, kumbaga mangita ka way mapalikan ka nga kung paano mo ra magamit in your own nga kumbaga sa imo nga
schedule or kung paano siya makabulig kanimo kay hindi sanan pare-pareho ang learning strategies. So sa imong part, you have to learn from it, learn to explore, and never surrender. Kaya sa akin nga part, biskan hindi pa siya accessible, as long as you're determined, kapangita ka ka way kung paano mo masolusyonan na sa kabagay, but never try to surrender kung wala mo pa na ang tanan nga kaya mo. Thank you, Gid, for that reminder, katropang Angel. And lastly, ang imo sini nga mensahe sa aton nga mga pamatanon diri sa Western Visayas. Sa tanan nga mga pamatanon, like John Maxwell said, nga dreams don't work unless you do. Kay if it's only a dream and you're not taking action to it, hindi mo ra ma-aim, hindi mo ra mag-goal. Like example, you're aiming to makapasa sa isa ka exam and you're not doing something for it, or walang preparation, walang something na if you have a battle, di ba kailangan prepared ka? So to all those youth nga mga regions sa Western Visayas, hindi gid pag-ilat ang paging youth nyo nga pa-chill lang. Because time flies, hindi nyo mamanan, tapos na ang year. So, why not try to hone yourself, to train yourself, even sa volunteerism, kung wala man siya financial nga ma-benefit, but still, you can benefit sa skills, observation mo, sa experience mo. Because I do believe nga, experience is a true teacher. Kaya through that, mamanaan mo kung ano ang kaya mo oberhin, kung ano pang improve mo, and kung ano pang kaya mo i-share if you know, and if you have experienced that already. Ayun. So, dapat sa mga kapamatanon, nga may mga handom nga makapasar sa licensure examination, handom nga magmadinalagon sa kabuhi, parisan ng handom sang paghimakas kag determinasyon. Katropang Angel, for sharing with us your life story and for inspiring us that despite your disability, ginapakita mo subong ang madamo nga abilities nga kayang-kaya obrahon ni katropang Angelica Masmela, kagiban pa nga mga PWDs, mga virtually impaired, na kayang-kaya man nila obrahon with the proper support kag with the right treatment para sa tanan. Katropang Angelica Masmela, for your words and words para sa bayan, madamo gid nga salamat and congratulations. Yes, thank you, sir. Thank you for the opportunity. There you have it, mga biyan, si katropang Angelica Masmela, ang visually impaired passer sang March 2025 Career Service Examination or Civil Service Examination pen and paper test sa Civil Service Commission. Despite man sa iya sininga ginatubang mga panghangkat, why na dulaan sa paglaom si katropang Angelica nga maski siya may saranggid nga ipakita. Kaya niya man nga maging kasubong sa iban nga mga sighted o kung makakita naton nga makuturan na magmadinalagon sa ila sining nga ginapili nga karera. Kagabay mo magmadinalagon para maging blessing pagid sa mas madamo nga mga Pilipino. Si katropang Angelica Masmela. Sa imo nga nagakinahanglan sa suporta sa mga katropa naton nga look forward nga mabatsagan man ang kasubong nga support system nga nagakabatsagan ni katropang Angel. We pray it nga soon people will come to you, organization will come to you and extend the necessary help na kinahanglan ninyo. Maraming salamat sa tanan nga nagupod sa atong edisyon subong iyang hapon kay Ninong Kinan Risorilla, kay katropang Camille Hayasang Gidor Suarez, kay Ma'am Karen Bermejo, and sa mga men and women sa Raco 6, mayong hapon gid sa inyo. Kay Ma'am Clichelle Joseco, thank you man sa pagupod sa aton sining pagpangalan. Mga tropa, diri na gilamang kutob atong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, July 11, 2025. Sa ngalan na gilamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Rochelle Jones sa Tahero sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad katropa nyo sa kanginan, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas! Radyo